mga tao, hindi naman sila nagkaharap. Sana galing sa mga church. Kasi alam mo po, nilikha kayo ng Diyos na may emotion eh. Ibig sabihin, you can express your joy. You can express anything when you worship the Lord. That's why pag sinabi namin, come on, let us worship the Lord. Let's give Him the highest praise. Binibigay mo ng emotion mo, Lord. Hindi mo na mapipwede sabihin sa isip mo lang. Kaya ang manilikha ni Lord na may emotion. Pag nanonood ka ng basketball, di ba? Ang 3 points. Pag nakita mo yung mga, pag nanonood ka ng basketball, ng 3 points si Stephen Curry, hindi naman yung... Isa hindi natin. Media. Ang hindi mo ng influence ng media talaga. At yun naglalagay ng mga stronghold. Kita niyo po yung katulong namin. Ang hirap i-reach out. Lahat na yata ng Bible verse, sinabi ko na. Sabi niya, yung talaga pinag-pray ko, sabi ko, Lord, ito muna, gusto ko magdala sa Lord. Kasi kasama ko, hindi ko madala-dala. Yung katulong namin, matindi. Iisa lang daw ako itong religion, Catholic lang daw. Pero ngayon, nag-shift na sa ng religion. Dahil yung TV namin, wala nang Itbulaga. Hindi na lumalabas. Panay ang panood kay Kibuloy. Sabi niya, Sir, ito pala itong religion si Kibuloy. Ito na, media, yung mga napapanood, mga strongholds, at ang dami naniniwala dyan. Pagkala na, pag nakita mo si Kibuloy, naka-all white sila, talaga naman, grabe, parang ito kalagay. Tapos yung church nila may mga ulap eh. Diba? Ang mga church mo yun, pupunta ka, dami mga ulap, pero yung mga buhay doon, hindi pa ulap, pang-apuhin. Wala mo sa design ng church, sa lifestyle. Kita nyo, wala kayong trumpet dito, wala kayong mga ulap dito, kasi gusto namin, kayo maging mga ulap. Hindi ulap ng kaisipan, hindi walang laban, ulap na. Sabi mo sa katabi mo, kita-kita ko ulap sa'yo. Sa iyong pagmumukha. So, mga strongholds, na nilalagay ng away. Tradition. Patindi po yan, mga tradition. Pero nga ang kilala, grabe. Yung picture frame nila, 20 years, ayaw maalis na bahay. Huwag mong alisin yan, remembrance ko yan. Mga tradition, education. Ako po matindi. We are not against education, pero paano naging stronghold ang education? Susunod, number 5. Forward. Bakit naging stronghold? May mga school ngayon na sinasabi nila, huwag kayo mag-pray, huwag kayo magbabangkit ng religion, at i-deny nyo si Jesus Christ, huwag kayo magbabangkit ng mga Jesus, mga ganyan. So stronghold po yan. Amen? Number 6, sa home and family, mayroong mga stronghold din yan. Religious interest. 7, abuse, sexual abuse, mental abuse, emotional abuse. Amen? So those are the strongholds na dapat binabantayan po natin. Na nakikita natin. So, as I said a while ago, God is more concerned in changing the way you think. So we want God to take our problems, sickness, sadness, yes, God knows that. But He is more concerned on changing you. Sabi mo sa katabi mo, mas concerned pala si Lord baguhin ang iyong buhay. Kaysa baguhin ang iyong problema. Kasi pag nabago ang iyong buhay at isip, yung problema mo, kaya mo nang handlein. Amen? So, why is it important that I should manage my mind? Amen? So, we have 3 reasons why we should renew our mind. So, these are the 3 reasons why we should renew our mind. Number 1, because my thoughts controls my life. Pag hindi na-renew ang mind mo, kukontrolin ng mind mo ang iyong buhay. Sino po naniniwala kung ano ang isip mo ngayon, ganun ka? Lumalabas sa'yo. Every single action comes from your thoughts. If you don't think it, don't do it. Good or bad. Well, so lahat po nagagalit sa isip. So 3 reasons, kailangan marin yung mind ko. If it's a good thought, you will do. Sino po naniniwala? Pag maganda ang isip mo, maganda ginagawa mo. Yes. Pag masama ang isip mo, masama rin ang ginagawa mo. Yes. Sino rito ang gagawa ng mabuti ngayong November 7, birthday ni Panginoon? Ay, sorry. Your life is shaped by your thoughts. Amen? Okay? Then, pag-pray nyo lang po si Pastor ng Frank, mga mababuhay, masaya po talaga ako. Ang pinakagregalo matatanggap ko sa mga member, is yung makita ko at mamahalang kayo lang. Amen? Hindi, totoo po yun. Liars go to church. If somebody tells you that you are not good when you are young, no?
kaya na-control ka ng isip mo. Sabi ng mga tito ko, gano'n na lang ako, wala pang nangyari sa akin, wala raw pakinabang. Kaya hanggang sa paglaki, nakatambay na lang sila. Because kung ano isip mo, nagko-control sa'yo. Why do I need to renew my mind? Because number 2, my mind, ito po yung pinakamatindi. Pinag-usapan din ito last week, gusto ko lang ulitin. Number 2, because my mind is the battleground for sin. Diyan ka manatalo, diyan ka patatalo. All temptation happens in your mind. We think sometimes the temptation is external, but no, mga kapatid, temptation is internal. When we think about worry, anger, temptations, yun, dun sa isip mo yun. If you know how to manage your mind, you will know how to manage your life. Kung kaya mo i-manage ang mind mo, kaya mo rin i-manage ang life. Nagkaroon ng problem din si Paul sa pag-manage ng kanyang buhay kasi yung kanyang isip ay hindi sumasang-ayon. Sino ba naniniwala na minsan yung isip natin merong gusto pero hindi rin sumasang-ayon? So sabi dito sa Romans, hirap na nun, meron gusto sa isip na sumasang-ayon, meron din naman sa isip na ayaw. Hirap ka na ganun. Kaya ang problema talaga nasa loob natin. Sabi sa Romans chapter 7, verse 22 to 23, For I delight in the law of God, my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. I mean to say, doon talaga yung battleground sa isip natin. So, in-circle nyo po yung salitang war. Okay? Tapos, meron yung slave. May nakita po ba kayo slave? Wala? Captive. 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 Active. Yan yung mga yan. War, active. So, that's why we get mentality fatigue. Sino mo rin ibig na napapagod na isip mo? Kaya isip. Nagkakaroon ng fatigue. Kasi 24/7 nilaban mo. Binabaksak ka ng worry, binabaksak mo naman ng fatigue na isip mo. Kung baka sa hard disk ng computer, mainit na, sasabog na. Sino rin ito ngayon yung isip mo, mainit na. Ganun pala yun sa computer, pag masyado ng maraming load, umiinit din yung hard disk. Kaya pala ang mga tao, mainit din ang ulo. Loaded na ng kaisipan ng mga negative. Kaya sabi mo sa katabi mo, chill ka lang. Dapat sa limit na ito na. Why do I need to renew my mind? Number 3. Amen? This is the last. Because it is the key for peace and happiness. Unmanaged mind leads to tension, pressure, conflict, stress. Managed mind leads to confidence and security. Okay. Romans 8, verses 6 at 3. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. So sabihin sa katabi mo, you have the power to set your mind. So God will not do it for you. You will be the one to set your mind, and you are the one who will decide kung gusto mo ma-transform ang mind mo. Sabi ni Paul kanina, dear brothers and sisters, sabi ni Paul kanina, dear brothers and sisters, if you have God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. Do not conform to the pattern of this world. We need to say, you have the power to choose. God will not decide for you kung ano iisipin mo. You are the one who will decide. Sino naniniwala na hindi ka ginawang robot ni Lord? Kasi kung ginawa ang robot ni Lord, ang babangit sana namin lahat kayo. But God gave us the ability to choose. God gave us the ability kung saan natin isa-set yung ating mind. And today, before we end this, and I believe this is the most powerful key to have a renewed mind. Pag binasa mo ang Bible, ito po yung pinakamatinding key para magkaroon ka ng renewed mind. It is called repentance. The word repentance is not an emotional thing. It is a decision. Ang repentance po, hindi umiyak ka lang. Repentance is changing the way you think. Pag binasa mo natin yung Matthew 3, verses 1 and 2, every promise po has a condition. This is a conditional. Sabi ron sa Mark chapter 3, verse 1 and 2, in those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven
is at hand. Meaning to say, for you to be part or to operate in that kingdom, you need to repent. And repentance is changing the way you think. The Greek word po for repent dito is metanoio. Ang metanoio po, ang ibig sabihin, is changing direction. Change the way you think. Hindi yung nagsisisi ka, pero kinabukasan, hindi ka naman nag-decide na gawin yung tama. Umaayon mo pa rin sa kapunan. So the key for you to have changed mind is for you to decide. Repent. Ano yung kinanta kanina? I have decided. I have decided to follow you. Decide. Sabi mo, decide not to be conformed to this world. You need to decide. Dapat decided ka. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yun. You need to decide. Repentance is a decision. And then, ganun din sinabi ni Jesus. Dun sa Matthew chapter 4, verse 17. Sinabi ng Panginoong Jesus natin, from the time Jesus began to preach, saying, sabi niya, repent, change your mind, for the kingdom of heaven. How many of you wants to have a transformed life? How many of you wants to have a renewed mind? You need to decide. Sabi mo sa katabi mo, not tomorrow, but today. Papaguhin mo na ang isip ko, ipapakilala mo sa Diyos. Can we